makatulong sa magulang ko at sa aking kapatid. Nung maliit pa siya, inabot siya ng 4 years bago kalakad. Kaya malaki sakripisyo namin para sa kanya nung nabubuhay pa nanay niya. Si ate kasi hindi naman siya ganun kaano. Yung kumbaga physical lang yung may problema sa kanya, pero yung utak naman niya ayos naman. Kagaya niyan, pag halimbawa namumulot siya ng plastic, hindi niya inaano na pang sarili lang niya kasi dati ang gawain namin lahat kay nanay. Yung parang nagkaisip na rin siya na pag nagtrabaho siya, kahit papano, yung malakas kasi siyang magkape, lahat malakas, lalo na sa shampoo. Sobrang lakas. Kaya parang nag-decide na din siya na siya na yung sasagot nun. Siya na yung bibili nung para sa sarili niya. Kumbaga, kahit papano, nakakatulong siya. Ganun. Pag halimbawa nagbebenta siya, bibili siya ng grocery. Kasama na rin kami doon. Siyempre, asukal, kape, ganun. Para yung gamot na lang yung sasagutin namin sa kanya kasi yung gamot niya malaki din. Ako po si Emaela Benileve mula sa Concepcion Bayubuan. At aking ang aking istorya. Panganay ako sa amin tatlong nakakapatid. Tatay ko ay namamasada. Ang nanay ko naman ay pumanaw na isang taon na ang nakakaraan. Noon, yun. Tapos, naalagaan. Kaya nga, kaya lang, namatay. Kaya ang magagawa. Pag hinimatay, umaalis siya. Bago siya himatayin, parang minsan, nagtitrigger muna siya, gumaganon muna yung kamay niya. Tapos, pag hinimatay na siya, hindi mo siya pwedeng hawakan. Kailangan yung ulo lang yung aabatan mo sa kanya. Kasi pag hinawakan mo yung katawan niya, yung kamay niya, or kaya yung paa niya, mas lalong tatagal yung himatay niya. Kaya ang ginagawa naman namin, yung ulo na lang niya inaabatan niya. Tsaka sabi ni tatay, pag hinihimatay daw, tatawagin daw namin yung pangalan. Kaya pag hinihimatay, tinatawag namin sa pangalan niya. Kasi pag daw matagal daw na hinimatay si ate, parang minsan mawawala na rin sa ulirat. Yung iba kasi nilalagyan nila ng kutsara para hindi nakakagat yung dila. Siya yun, hindi niya kasi nakasanayan. Kaya pag hinihimatay talaga siya, yung dila niya,
talagang nagdudugo. Ka umalis, dire-diretsong takbo, minsan di namin malaman kung saan nagpupunta. Akala niya, nasa bahay pa rin niya siya. Yung karamdaman niya na yan, nagiging sakripisyo para sa amin dahil sa gabi, pagka sinumpong siya, hindi mo mapipigil, lalakad din siya kung saan niya gustong pumunta. Kahit paano gawin mo, kahit saktan mo siya, pero hindi namin ginagawa saktan. Dahil siya, inuunawa na lang namin ang kalagayan niya sa kanyang kapansanan. Kaya, ganun. Tungkol naman sa recycling niya na nakokolekta, yung mga kinukolektan niya na yan, na iniipon namin sa loob ng 1 buwan. Tapos, nakakaipon siya ng 20 sako. Binebenta namin yan sa junk shop. Yung pinagbibilan niya, binibili niya ng mga grocery, mga gamit sa bahay. Kaya kahit ganyan yung anak ko na yan, malaking pakinabang para sa aming pamilya. Pagmula kahit nung nabubuhay pa yung misis ko, tinatabi niya lahat yung yung pinagbibili. Pagdating dito yon, nagbe-bless yun, sa aming mag-asawa. Totoo, sobrang sipag talaga niya. Totoo yun. Hindi dapat sabihin paano talaga totoo masipag yung bata na yun. Ito naman, lagi namin siya sinusubaybayan para maprotektahan. Ganun ang namin sa kanya, ang pag-aalaga. Sana naman unawain nila yung anak ko sa kanyang kalagayan. Dahil siya pasensyahing tao, hindi normal na kagaya natin. Tatanggol namin sa ibang tao, sa abot ng aming mga kakayanan. Pagtatanggol namin siya, kahit buhay namin nakataya. Sinasabihan si ate ng hindi maganda, halimbawa pag makikita namin, nasa highway kami, nandun yung bata, magugulat sila, inaasar nila si ate. Minsan nga, may malalaking tao pa ang gagawin namin. Kami pa naman matapang kami pagdating kay ate, ang ginagawa namin ano problema nyo? Titingin-tingin kayo, ganun. Tapos biglang tatakbo yung mga bata. Magugulat sila na kapatid pala kayon, tatay pala kayon. Ganun ang ginagawa nila. Kaya ang ginagawa namin, sisitahin talaga namin sila. Yan naman, tuwan-tuwa pagka ginagano. Pagka tinutokso si ate, syempre masakit kasi ganun na nga siya, hindi na normal. Ganun pa yung pinapakita sa kanya ng ibang tao. Kaya nga ako nag-aaral ng mabuti para sa kanya. Biglaan lang kasi pagkamatay ni nanay. Naku, lalo na kung si nanay yung buhay. Pag kami nakikitang tumutokso kay ate, naku, habulin niya yon kahit saan. Si Emer, bilang anak ko, siyang nagbigay sa amin ng inspirasyon. Siyang naging daan para kami ay maging matatag na mabuhay dito sa lupa. Nakakainggi. Yun lang dito. Dito sa kalooban ko. Kumaling ay ang pagkalit ko. Basta ang gumaling lang ay ang ko. Yun lang po. Lahat gagawin ko. Pagaling lang ang sakit na epilepsy. Ang Diyos. Pagdala ng Diyos. May espesyal na nilaan. Ang tunay na perpekto.
tirik ng dilim, habang ang luha ay dahan-dahang umaagos. Kailan kaya magpapatuloy ang ikot na